Hi everyone, this is Marisa Sernal Vlog and welcome to my new vlog. And then yan, sinalin na natin sa lalagyanan. And then yan na yung plattings ng ating Bicol Express. So yan lamang guys for today's video at luto na ang ating ulam. So ano pa inantay natin? Tara na, kain na. Ayan guys, lagyan natin ng toppings. Yung ano yan, yung kakanggatan niya. So, di ba nagmamantika yung ating Bicol Express. This video yan at magluluto na naman tayo ng pang-ulam. So yan guys, yung karneng baboy at hinuhugasan muna natin mabuti yan bago natin hiwain. So yan pala guys is 1 kilong karne. So hugasan muna natin maigi dahil yan ay binili lang natin sa palengke. So kailangan natin itong hugasan at bago natin lutuin. Make sure na malinis talaga ang ating lulutuing pagkain. So, ang lulutuin ko for today's video guys is Bicol Express. Yan, after nating hugasan yung karne, syempre, hihiwain natin ng maliliit lang. Hindi naman masyadong maliit. Yung saktong hiwa lamang. At maporol ang kutsilyo. Ayan guys, ganyang hiwa lang po. Parang pa-square lang naman. So, hiwain muna natin lahat ng karne at bago natin ito lutuin. O diba, ang likot ng sangkalan. Hindi mahiwa-hiwa ng maayos kasi gumagalaw ito. May sariling buhay yung sangkalan, guys. Dumudula siya sa sa tiles. So anyways, okay lang yan. Basta magawa natin itong pag-slice ng baboy. And then yan, malapit na katotohanan, malapit na nating mas-slice lahat ng karneng baboy. So, ganyang hiwa lang guys para at least mas mabilis itong maluto or mas mabilis lumambot. Kasi pag sobrang lalaki naman matagal nating palambutin niya. So, mga ganyang slice lang is goods na yan for Bicol Express. So, after nating slice, syempre hugasan muli natin. Nang sure tayo na mas malinis talaga ang ating karne. Hugas, hugas, hugas. Yan, after nating mahugasan yung baboy, syempre set aside muna natin. And then, yan, slice din natin yung ilalagay nating siling green. So, yan guys, ontian lang natin yung sili. Yan naman ay, uhugasan ko para at least mawala yung onting anghang niya. So, yan, slice lang natin lahat ng sili. Mabilis lang din naman ito guys lutuin. Matagal lang i-prepare kasi yan nga yung pag-slice ng karne, pag-slice ng sili, yun. Medyo nagtatagal-tagal tayo dyan. So anyways, mamaya lulutuin naman na natin yan. Onting lang, time. At maluluto rin natin ang ating ulam for today's video.
Yan, dalawa na lang ang ating slice na sili. So, after nating ihiwain yung sili, syempre ugasan natin guys para matanggal yung mga buto niya. Kasi minsan yung buto, di ba, hindi naman natutunaw sa ating katawan. So, syempre, tanggalin natin yun. Yan guys, kaya ako nga pala yan hinugasan yung sili para at least mawala yung onting anghang niya. Kasi amoy ko pa lang is maanghang na yung siling green. Kaya yan, anlawan lang natin yan at nang mawala-wala ang anghang. Kasi may mga bata tayong kakain dito, so dapat hindi masyadong maanghang. Yan, after natin ugasan yung sila, syempre yan, balatan natin yung sibuyas. Yung sibuyas guys is hindi naman yan iubusin kasi madami naman yan. So mga 2 perasong sibuyas lamang. Then, syempre, balatan natin ang sibuyas bago natin ito slice. Then, yan, ganyang slice lang guys ang ating gagawin sa sibuyas. Yan, liit-liitan lang natin ng onte at mamaya ay gigisa din naman natin yan. Then, next na natin ay yung luya. Yung luya guys is binalatan ko yan. Tapos, ayan, na-slice ko ng ganyan. At mamaya ay dudurugin natin yan para at least labas talaga yung katas or yung lasa talaga ng luya. Ayan guys, ginamitan ko yan na meat hammer para mas mabilis nating durugin. Mas masarap guys yung luya kapag yan ginaganyan kasi labas talaga yung lasa and yung katas mismo ng luya. Unlike kapag hiniwa lang natin or in-slice. And then yan, ganyan. Lit-litan din natin ulit. Kagaya ng pagliliit natin sa sibuyas. Yan, ganyang texture lang naman. Simple lang naman din ang ating lulutuin. And then, good na yung luya. Next na natin yung bawang. Ayan, pitpitin din natin yung bawang ng meat hammer para mas mabilis din itong balatan and hiwain. And then yan, slice din natin ng medyo maliliit lamang. Medyo mabagal ang ating paghiwa na itong mga sangkap kasi medyo damihan natin yung sibuyas, bawang at luya para mas malasa ang ating lulutuing Bicol Express. And then, at yan na nga, nakaready na ang mga sangkap natin gagamitin. So, yan na lahat, guys. May mga pampalasa na dyan, bagoong, and then yung karne, and then yung gata. So, start na tayo magluto. And then, after natin i-ready lahat ng mga sangkap natin gagamitin. So, yan, may kawali na, and then, naglagay ng mantika. So, ilalagay na natin dito yung bawang para igisa muna natin yung karne and then yung mga sangkap bago natin gataan or gawing Bicol Express. So, next na natin ay yung sibuyas. So, yan guys, kahit hindi pa golden brown yung bawang and then nilagay na natin yung sibuyas, sabay na lang din sila maluluto and then lagay na natin yung luya. So, antayin lang natin maluto yung mga sangkap na yan and then lalagay na natin yung
karneng baboy. So, yung hiniwa natin kanina, guys. And then after, syempre haluin natin. And then antayin natin maluto yung karne. So, after natin nilagay yung baboy, naglagay na din tayo dyan ng pamintang durog. Para lumasa na yung paminta, guys, sa baboy. Then, mag-a-add tayo ng paminta. After, halu-haluin natin. And then, antayin lang din natin maluto yan. So, dyan guys, naglagay na kami ng pampalasa. Nagdagdag kami ng Norport. So, lalagay na din natin yung bagoong alamang para masabay na siya sa paggisa ng karning baboy. So, ihalo lang natin yan guys ng mahalo yung bagoong alamang sa karne. And then, antayin lang din natin mag-isa lahat ng yan. Then yan guys, pag ganun na po yung karne na ginisa natin, lalagay na natin yung pangalawang piga ng gata. So yan, naantayin lang din natin matuyuan yan at ine-next natin yung kakang gata. So yan guys, pakuluin lang natin ng paguluin yan hanggang sa mawalan ng sabaw. Kasi later on, lalagay naman natin yung kakanggata. Then yan na guys, tuyo na siya and then lalagay na natin yung kakanggata niya para mas malapot yung sabaw. Guys, creamy na yung kanyang sabaw. So, antayin lang din natin matuyo yung kakanggata na yan and then goods na yan for our Bicol Express. So, pag nag-Bicol Express kami guys is dapat nagmamantika po yung yung walang sabaw talaga. So, ayan, malapit na yan, 'di ba? Di makita sa sobrang usok. Malapit na yung maluto guys kasi ayan, lumalabas na yung mantika ng gata. Then, haluin lang natin at baka masunugan yung ilalim. So, yan, ganyan lang guys ang pagluluto ng Bicol Express. Madali lang din naman siya lutuin. Mahirap lang yung pag-prepare kasi syempre gagayatin natin yung mga pangsahog natin dyan. Yung karne, yung sile, yun. Medyo nagtatagal. Pero anyways, mabilis din namang maluto yan. And then, pagluto na yan, mabilis din namang maubos kapag kakakain na. Kasi maraming
Alin na natin sa lalagyanan and then yan na yung plattings ng ating Bicol Express. So yan lamang guys for today's video at luto na ang ating ulam. So ano pa inantay natin? Tara na, kain na. Ayan guys, lagyan natin ng toppings, yung ano yan, yung kakanggatan niya. So, di ba nagmamantika yung ating Bicol Express. So nga pala guys, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, don't forget to like, subscribe, hit the notification bell for more videos. Thanks for watching guys. Bye!